nagpoprotesta, no? Talagang ito po, unorganized, makikita nyo po yung mga tao pumunta ron sa Liwasang Bonifacio. Grabe. Yung international press din po, malalaki po itong mga press na nagko-cover, no? Internationally, si Tatay Digong, ang dami na pong coverage. Ginawa lang po marami na nagsabi nito pero ginawa na pong ginawa ni BBM na international, no? Yung local at hindi po nakabuti sa kanya, no? Sa kanyang administrasyon dahil naging katawa-tawa po from an administration na hinahangaan, gustong hiramin ng mga taga-ibang bansa yung ating Pangulo dahil sa war on drugs hanggang dito sa administrasyon na sumuko, hindi po makapaniwala no? Hanggang ngayon po hindi makapaniwala yung mga pangkaraniwang mamamayan ng mundo na meron palang presidente na ibibigay yung kanyang mamamayan no sa request ng isang pseudo court na katulad ng ICC. At syempre, ang epekto po nito na kinikinita na po natin. Malamang ito po yung nakinikinita, sabi naman sa inyo, ang moves ni Duterte lagi pong advance, no? Dito pa lang po tayo sa simula pa lang. Alam ko handa na si Tatay Digong. Dapat ihanda na rin natin yung sarili natin. Kung ano mang kahinat na nito, no? Mapaboran tayo, ma-pressure yung ICC or talagang pangatawanan nila dahil nangangailangan sila ng prestige. Handa na po dapat tayo sa anumang at handa rin po tayong umaksyon. Sa tingin po natin na magiging po talaga rito PDP, lahat po ng kandidato ni Pangulo Marcos, kung papansinin nyo po, wala na tayong nababalitaan na yung mga rally nila na mga nagsasalita na suka, mga pinabili na suka tong si BBM. At wala na rin tayo nababalitaan na malalaki rin silang rally, no? Samantalang eto po nakakalula po, no? Yung mga rally na aaten na lang. Mamimili na lang po yung mga senatoriables natin na anong rally sila. Halimbawa kanina, nakita ko po si Senator Bato na naroon po katabi ni Baste, no? Iikot na lang yung mga kandidato. Ito po talaga na malamang sa malamang ito yung sinasabi ni Tatay Digong na mananalo tayo. Yung una kahit tayo hindi tayo naniniwala sa sinabi ni Tatay Digong na mananalo tayo. Pero ngayon, nakinikinita na po natin. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Alam po ninyo nagaganap ngayon sa Pilipinas at sa iba't ibang parte ng daigdig. Kita ko po yung Japan, ang dami, 4 na area sa Japan. Nakikita ko lang po sa Twitter, no? Correct, pasimula pa lang to. Akala ko simula pa lang na mga protesta. Meron din po sa Barcelona. Grabe. Meron po sa Europe, doon po mismo sa Netherlands. Dati po, nasusubaybayan pa natin, no? Yung Hong Kong muna o Japan muna. Ngayon po, sabay-sabay. At sabay-sabay din po sa iba't ibang parte ng Pilipinas, no? Wala po tayong duda sa suporta ng Visayas at Mindanao. Pero meron kaming sabihin niyo po yung mga lugar ninyo. Sa Israel daw wala. Na meron po diyan na rally. Okay. Ito po,
masasabi ko sa inyo, kusa po yan. Wala na po yung, pupunta kami rito, mag-organize kayo, pupunta kami. Hindi po. Kusa na po lahat ng mga maisug chapter o PDP Laban chapter sa iba't ibang parte po ng daigdig. Kusa na po sila nagpapakita ng suporta kay Tatay Digong. Tapos opo, tama po sa Japan, nakita ko po 4 yata yung lugar sa Japan na sabay-sabay na nagrally. Ibig sabihin mga kapatid, eto conscious, matatalino po yung OFW natin. Conscious po sila na kinakailangan ipaalam sa mundo na yung bintang ng mga kampo ng mga Duterte ay hindi lamang bintang, no, kundi totoo na kinidnap. Actually, media na lang yung yung hindi naniniwala diyan. Anyways, mamaya tayo sa media. Dito muna tayo, no. Ako po personally, nakaten po ko nung yung ilang araw, 1 linggo mahigit na KOJC rally. Naalala niyo yun sa Liwasang Bonifacio? Ibang-iba po, no? Ibang-iba po yung appeal, ibang-iba po yung datingan, no? Ito po yung ganito pong buhos ng tao diyan sa Liwasang Bonifacio. Sa personal ko lang po muna, no? Para ko lang maipakita sa inyo. Yan pong ganyan yung pagkakaiba. Nakita rin natin yung sa Iglesia ni Cristo na milyon, di po ba? Milyon po yun. Okay. Yung una po, yung sa Iglesia ni Cristo, utos yun di ba? Attend kayo dyan. Talagang pwedeng sabihin na, ano yan religious. Yung KOJC rin po, yung una, yung 1 linggo. Pwede rin po talagang sabihin na siguro 95% nun ay KOJC member. Konti lang po yung exclusive talaga yata yun sa KOJC. Pero eto po, tapos marami pang sumunod na mga rally dyan sa same Liwasang Bonifacio. Pero nung kahapon, hindi pala kahapon, nung isang araw na nung Sabado, ibang-iba po. Alam mong hindi po miyembro ng kung anong relihiyon, no? Nagsama-sama na po yung mga nakikita namin sa EDSA, nakikita namin sa Quezon City Circle. Eto na po yun no? Yung laging may mga naghanap, ano nang gagawin? Yan na po. Nasasaksihan nyo na. Kahit saang parte na ng Pilipinas. Wala na pong yung mahaba ang plano na 1 buwan ina-announce. Hindi po. Ang mga tao po, saan may rally, pupunta na. Yun na po yung pagkakaiba. Kusa po, talagang nagdadagsaan. Talagang kitang-kita mo na yung mga tao hindi lang nagpunta ron dahil may nanawagan na vlogger. Yung mga tao hindi lang nagpunta ron dahil miyembro ng ganun. Yung mga tao nagpunta ron sa Liwasang Bonifacio, sa personal experience ko, wala na po silang mga organisasyon. No? Wala po silang mga t-shirt na yung isang t-shirt lang para sa lahat. Wala na po. Talagang pumunta ron. At kayo po, maiiyak po talaga kayo. Ang daming instances kasi alam niyo yun, ganun pala kagrabe si Tatay Digong, no? Na he touches a lot of lives. Hindi pa lang po natin na-appreciate si Tatay Digong. No? Pero grabe po ang kaibahan ni Tatay Digong sa kasalukuyang pamahalaan. Wala na pong usapin ng hakot at bayad. Nakikita niyo po yung iba po yung tao. Galit, malungkot ang mga tao. Pero dapat hindi po mauwi sa galit, sa lungkot lang at iyak lang tayo ng iyak. Hindi po. Dapat po talaga may mangyari po alang-alang sa sakripisyo. Alam po ninyo, sakripisyo po ni Tatay Digong yan. Kung hindi pa rin nyo po pinaniniwalaan, alam po ni Tatay Digong, marami na ngayon na nare-realize natin, di ba?
Marami na nag-warning sa kanya, no? Marami na nag-warning kay Tatay Digong. Maraming umaawat na wag bumalik sa Pilipinas. Pwede niya pong gawin yun. Hindi po ba? Pwede siya mag-stay sa Hong Kong. Pwede siyang kupkupin ng mga bansang kaibigan niya katulad ng China, Russia, at iba pa. Pwede siyang mag-seek kahit sa Amerika, kahit sa ibang bansa ng political asylum. Pero hindi niya po ginawa. No? Hindi po ginawa ni Tatay Digong. Pero alam natin yun eh. Kaya sana wag yung sakripisyo ni Tatay Digong ngayon, no? Wala pong panawagan kayo. Alam mo, Jenny Lynn, yung panawagan mo, yung panawagan mo na yan, ginagawa na ng mga tao. Hindi mo na kinakailangan yan mismo yung panawagan, no? Yung mga prayer rally niyan sa iba't ibang parte, sa pamumuno ng kanyang anak, napakarami ng dumalo sa Davao. At iba't ibang parte sa Cebu, maski sa Leyte, no? Grabe po, mahal na mga tao si Tatay Digong. Kasi very shocking po sa isang Pilipino, no? Na tayo po ay bansa na maraming na umaasa sa mga OFW. Huwag na po tayong magbulahan kayo sa gobyerno, no? Ang bumubuhay na lang po sa atin ngayon, wala naman po tayong import na. Ang bumubuhay sa atin ngayon mga OFW. No? Tapos hindi kung alam nyo kung ano yung mensahe niyan, kung yung dating presidente na naglingkod ng tapat, hindi nagnakaw, kaya nyong ipamigay, kaya nyong dahil sinabi lang, nag-request lang yung ibang bansa. Kahit paulit-ulit, dalawa po no, yung dual na eto sinasabi ko pero hindi yan yung gagawin ko, no? Yan po yun eh. Yan po yung karakter. Ako naniniwala ko, maaaring hindi alam yan. O kasi hindi na nga normal eh, di ba? Hindi normal tong pamahalaan natin. Yan ang basta masasabi ko, hindi normal. Correct. Dapat peaceful, magpakita tayo, tapos talagang talunin natin sila. Speaking of, si Baste muna, no? Sa kanyang mga speech sa Davao, ito pinamukha uli ni Baste kay Pangulong Marcos na yung tatay niya, si Tatay Digong lang po ang tanging presidenteng malakas ang loob. Thank you very much kay Ryan and Eddie. Boss, punta ako Toronto rally sa Earl Wales Park 2:30 p.m. Paki-announce po, baka may listener kayo na taga Toronto at gustong sumuporta. O yung mga taga Toronto po, sa Earl Bales Park 2:30 p.m. Yan, sa inyo sigurong time yan. 2:30 p.m. Earl Base Park. Yan. Ayon kay Ryan Eddie. Maraming salamat sa pakape. Hindi, wala po akong maghapon na ano eh. Ngayon lang po tayo. Anyways, ayan po yung sinabi ni Baste. Isa-isay natin yung mga mahalagang sinabi ni Baste. Yung tatay mo, pinalibing ng tatay ko. Pero yung tatay ko, pinakulong mo. PI ka. Yan po ang pagmumura ni Baste kay BBM sa araw ng Davao Celebration. Okay. Ang dami po na dumalo rito sa Davao. It seems to me the stories that I've heard about martial law and oppression are synonymous with the Marcos family name. Alam niyo po, meron tayong kasabihan, yung mga taong hindi natututo sa kasaysayan, di ba? Kaya po nariyan yung history kasi tapos na po ang history. Nagdaan na yan. Hindi mo na maitatama yung history. No? Ang kinakailangan po, kaya tayo nag-aaral ng kasaysayan
para hindi na maulitan. Mismo siya, saksi siya, saksi si BBM sa nangyari sa pamilya niya noong 1986. Saksi si BBM, matanda na siya noon, di naman na siya teenager. Saksi si BBM kung anong ginawa sa pamilya niya. Paano sila sinukan ng mga tao. Ang mga taong hindi marunong matuto sa kasaysayan, sana na-realize niya na kahit gaano ka ka-powerful, yung tatay niya, nagdeklara pa ng martial law. No? Martial law pa yung tatay niya, pero yung tatay niya na nagdeklara ng martial law, walang Pilipino na pinadala sa ibang bansa para usigin. Walang presidente ng Pilipinas ang nagpadala ng kalahi niya para usigin sa ibang bansa. Ang lahat ng presidente, lahat ng naakusahan, lahat ng mga convicted, lalo na po yung convicted at may parusang kamatayan sa ibang bansa, lahat as in lahat, kasama na si Marcos, tinutulungan para maibalik sa Pilipinas. Baliktad. No? Sinuko ng ating presidente yung soberenya sa paulit sa isang entity, international entity, na paulit-ulit na sinasabi ni Bongbong Marcos na walang jurisdiction sa atin. Walang jurisdiction. Bakit mo sinuko ang presidente namin? Sa isang kasalanang wala naman. Sa isang kasalanan na polisiya ng pamahalaan. Kailan pa naging masama ang paglaban sa droga? Masama lang po ang paglaban sa droga sa mga durugista. Masama lang po ang paglaban sa droga doon sa mga taong legal ang droga. Sa mga bansang legal ang droga, masama ang labanan, ang droga. Katulad niyan, Netherlands, yung estasyon ng ICC. Hindi po bawal magdroga dyan. Sa kanila lang, pag may emergency ka, i-declare mo kung ano tinira mo para po protectionan ka. Kasi, halimbawa, nabangga ka raw ng sasakyan. Kakargahan ka ng gamot. I-declare mo na ano po ako, katitira ko lang ng cocaine. Para po ma-adjustan nila, hindi ka maturukan ng kakontra ng cocaine. Ganun po katindi dyan sa mga bansa na yan. Ang pagkakaiba lang, dahil mayayaman sila, mga tinitira nila, hindi shabu. Kaya matagal pa epekto. Nakita nyo ba yung judge? sa tingin nyo ba may judge sa Supreme Court na gano'n ang magiging? Sa tingin nyo ba may judge sa Supreme Court na gano'n ang magiging hitsura? Diyan din mismo sa the Netherlands, particular sa Amsterdam, tourism